Ang Maynila ay isa sa mga lugar na mayaman sa kasaysayan dito sa Pilipinas. Kagaya na lang ng National Museum of Fine Arts, kung saan dito ay matatagpuan ang ilan sa mga sining ng ating nagagaling pintor, katulad na lamang ng Spolarium ni Juan Luna na sumisimbolo o pagwawangis ng kasaysayan ng Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Ang Kristyanismo ang isa sa legasiyang iniwan ng mga Kastila, katulad na lamang ng Black Nazareth ng Quiapo, kung saan dito ay nakaugat sa masiging pananampalataya, pag-asa at debosyon ng mga Pilipino kay Kristo. Ang pang-unlad ng medisina sa Pilipinas ay nagmula sa prekolonyal na panahong nakabatay sa espiritual na paggagamot at paggamit ng halamang gamot ng mga babaylan. Umunlad tungo sa mas sistematikong kaalaman noong panahon ng Kastila sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga ospital, dokumentasyon ng mga halamang gamot, at higit sa napasulong sa panahon ng Amerikano sa pagdating ng modernong medisina, habang nananatiling bahagi pa rin ng kultura ang ilang tradisyonal na practice tulad ng hilot at paggamit ng dasal. Ang Luneta Park ay isa sa pinakamatandang lugar sa Pilipinas. Ito ay nasa puso ng bansa, ang kilometer zero zone na malapit sa Manila Bay. Dati itong tinawag na Bagong Bayan at sa kalaunan ay tinawag na Luneta dahil sa hugis nitong mistulang buwan. Ang Luneta ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil dito binalik ang bayaning si Dr. Jose Rizal noong December 30, 1896. Ng kanyang pagkamartir na naging dahilan ng kanyang pagkamatay, kung kaya't dito ay nabuo ang himagsikang Pilipino at naging simbolo ito ng kalayaan at katagtagan ng mga Pilipino. Sa panahon ngayon, ginagamit ang Luneta sa kabi-kabilang pagpoprotesta laban sa sarili nitong gobyerno dahil sa katiwalian at korupsyon laganap sa ating bansa. Sa aking paglalakbay, nakakatuwang isipin na sa dami ng pagsubok na dinanas ng ating inang bansa, sa dami ng sumubok o panako na naipadi ang paninindigan bilang isang Pilipino. Ngunit nakakalungkot ng isipin na sa dami ng ating naging kalaban, isa nga lang talaga ang ating kaaway. At ito ay ang ating sarili. Sa panahon ngayon, kawalan ng sariling paninindigan sa bayan ang mahadlang sa mabuting kinabukasan, kasakiman at pansariling kapakinabangan na naghuhudyok sa daang bako-bako na pilit tinatakpan ng kapangyarihan. Kaya't bilang isang mag-aaral, isa lamang ang tanong na nabuo sa aking isip. O lupang hinirang, duyan na magigitig, hanggang kailan ka magpapasihin? Ako po si Kenneth, at ito ang aking kwento.